Well, bago tayo magtapos sa gabi ito, Precious, of course, may maganda muna kaming balita na ihatid sa inyo. Lalo na mga boxing fans na mga kababayan natin kasi nanalo kahapon. Sino? Si Nonito Donaire, nanalo siya ng kanya title na WBO Junior Featherweight. Ayan. So, kampiyon uli. Ito si Donaire. Pagkatapos na medyo natalo siya nung mga nakaraan, di ba? At, Meksikano rin ang kanyang tinalo. At according to reports, yung kanyang kalaban na si... Hindi rin, basta-basta partner yung kanyang Cesar kalaban. Juarez, Cesar Juarez. Ay 9 years younger kay Donito. Nonito. So, kung i-weigh mo yung edad. And experience. Ang labanan sa labanan sa boxing minsan, factor talaga yung age. Age and experience. Yes, age and experience. Kaya kapag nakahabol ka na ng edad, at ang kalaban mo talagang bata-bata pa, may kalalagyan ka. Diba? Pero dun nga, sa laban nila, partner, talagang kitang-kita natin na medyo talagang very tough yung laban. Kasi pareha silang meron ng headbutt, meron na silang, kumbaga punit yung mga mukha nila. Wasak-wasak na. Dugo-dugo. Wasak-wasak, dugo-dugo na mga mukha. Tsaka kinabahan rin yung mga kababayan natin na akala nila matatalo itong ating manok dahil medyo magaling din nakalaban at syempre natapos naman nila yung 12 round kaya talagang pinamalas ng Pilipino na talagang hindi tayo magpapatalo sa huli. Although of course, ang sinasabi ng mga analysts, kung halimbawa may extension ang boxing, yung laban na yun, makatalo na si Donaire. Yes. Kasi si Donaire merong history na medyo kinakapos yan. Parang parang kabayo. Bandera kapos ang tawag nila rin Doon sa mga last rounds, medyo nakakaramdam na napangihina. Una-una, may edad na nga. O para doon sa batang-batang si Cesar Juarez. Nung nagkaroon nga ng weigh-in, napanood ko yung weigh-in, di ba? Naku, bato-bato ang katawan ng Juarez. At saka puro abs. Di ba? Yes. At saka partner, maganda ang katawan. Pero partner, bago tayo magtapos dito sa ating episode, may gusto lang akong ikwento, partner, since nalalapit na po ang Kapaskuhan, December na, syempre, kaliwat kanan yung pamimili ng mga Christmas gifts, andyan na dumadating yung mga 13th month pay, yung mga bonuses. 13th month pay, nananawagan tayo sa mga kumpanya. Oo. Alalahanin nyo ang 13th month pay ay nasa sa batas yan. Huwag naman. Huwag naman kayong gagawa ng dahilan na kesyo, nalugi na kayo. Kesyo wala kayong savings. Paawa naman kayo sa inyong mga empleyado. O ka na yung bonus. Ano mo yung sinasabi ko, Precious? Yung 13th month pay nasa batas. Yung bonus nasa konsyensya. Totoo Kasi yan. sinasabi ng mga employers, hindi naman sila obligado na magbigay ng bonus. At kaya yung mga kumpanya na gusto iwasan yung bonus, ay binibigay lang 13th month pay. 13th month. Ganun nga ang ginagawa. Mama, wala mo kayo sa mga Pero empleyado nyo. tanong natin sa mga crew ng GNN. Nakuha nyo na ba yung mga 13th month pay nyo? Mukha nga kasi... Mukhang uma-approve yung mga cameraman natin. Kaya pala kanina, o kahapon, namili na yung ating kaibigan si Benedict. Alam mo saan, partner? At sabi niya, namili siya para sa mga staff ng GNN. Wow! Ang galing mo naman ako na, boss. Kasama ba tayo dyan? Sabi niya, sabi niya kasi nung last time kasi nagkasakit ako, hindi ako nakapamigay ng regalo. Kaya babawi ako ngayong taon. Ayan. Pero, by car, ang ating boss. Merry Christmas! Ang ating broadcast manager ng GNN. Hi, sir! Gift po namin. Pero partner, ito meron kasi akong gustong i-share lang sa inyo. Since ito na nga, dumadating na yung mga pera ng mga tao. Siyempre, yung mga masasamang loob, nagkalat na rin sa kalsada. Kasi partner, may na-experience ako sa... Ganun, na-hold up ka ba? Hindi naman partner. Meron lang mga talagang, hindi ko alam kung anong gustong gawin or kung anong trip nito. Kasi nung Wednesday, sumakay ako ng MRT Pataf. Okay? So, nung papalabas bukas na yung pintuan, sakto siya, nakaupo ako. Pag tayo ko, sakto, doon sa Taft, di ba, nasa baba yung train, tapos merong hagdanan sa taas. So, parang meron dong parang terrace, oo. Sakto, pagkabukas ng pinto sa train, may naghagis ng Zonrox.
Sunrox? Yes, partner. Galing dun sa taas. Talagang nahulog siya. Yung pinaglagyan pa ng Zonrox, bote ng Sprite. So para talagang hindi siya halatang Zonrox na bote. So yung mga tao, Parang nanakot lang, gano'n. nanakot. So Parang ang nabomba tingin na. ko doon, ang tingin ko doon, modus yun, na may maghahagi. So syempre yung mga tao, magkakagulo, which is nagkagulo nga, para doon sila kukuha ng chance, Tempo. makatsyempo, makuha, madukutan yung mga yan. tao. Tama, Kasi may talaga. may mga taong sumigaw after nun. Syempre sila, disperse sila doon sa pila nila kasi ang haba ng pila kasi mga around 6:30 ng gabi na yon. So yung mga tao, nagsigawan, nagtilian, Sunrox, ganyan. Tapos may isa pa akong naririnig na, Kuya, yung cellphone ko, hinablot, Kuya, yung mga ganon. So yung guard naman, lumapit, may mga guard din doon sa malapit sa train, lumapit. Pero syempre, ang nakakalungkot dito, may mga nakakatakas pa rin. Ba't ganon? Na parang, hindi ba dapat mas magdoble, kumbaga, dobleng alerto sila? Diba, na ngayong Kapaskuhan, maraming mga modus na naiisip yung mga masasamang loob. So, ayun nga. So, may mga nanakawan dahil doon. Kasi may eskwelahan din yung mga yan eh. Oo. Nag-aaral din sila ng mga bagong sistema, bagong modus. Oo, bago Kaya, yun. Sunrox pa pala ihinihagis eh. Oo, nakalagay sa bote ng Sprite. Baka naglalaba at lalaba kayo. Nagmahal. Oo, at saka, at saka, Sunrox, di ba? Hindi ba masama yan sa balat kapag Tama. let's say, matalsikan ka sa mata, talsikan ka Saan galing? Sa mga- labas? Sa labas ba yun? O paano? sa Pagbukas ng taas. pinto- Pagbukas ng pinto, sakto, May naghagis na? may naghagis. Nahuli ba? Hindi nahuli. Wala- Kasi walang tumakbo na ako CCTV? nun eh. Ang ginawa ko noon, since ako naman, talagang alert naman ako sa mga ganyang incident, umakyat na ako sa hagdanan kasi baka may maghagis ulit. Kasi palabas ako ng train, so ako, talagang yumuko akong ganyan, inano ko yung bag ko kasi baka humagis sa mata ko. Dire-diretso ako, so hindi ko na alam kung ano nangyari. Dapat rin i-review din ng mga gwardiya yung CCTV Yes, kung mayroong ang CCTV ron. kasi- Para ma-check kung mayroong kuha na mayroong mama na naghagis Na na. naghagis. Diba? Siyempre, hahalo na yung magnanakaw dun sa crowd eh. Makakaakyat na yun dun sa taas. So yun nga po, ang paalala po natin na magdobling ingat po, lalong-lalo na doon sa mga transportation system dito sa bansa. Pati na rin yung mga tao, na kung may mga gantong incident na may gulo, talagang dapat ingatan natin yung mga gamit natin. Huwag tayong basta-basta magpapabigla doon sa mga modus. Kunyari, may maghagis ng ganito, may matapunan ka ng kung ano-anong bagay, bubble gum sa buhok. Huwag kang magpapanik. Ang diba? basic lang dyan, kung may dala kayong pera, halimbawa kayo mga babae, ang bag nyo dito sa harapan lagi. Oo. At sa mga lalaki naman, huwag na kayo maglagay ng pera sa wallet ninyo. Diba? Saan, partner, Ilagay nyo sa harapan. Dito sa harapan bulsa. Diba? Di ba din nakabungkos ang pera ninyo? Ilagay nyo sa harapan. Kasi sa likod, pagka Delikado mamalas-malasin yun. pa kayo, Nakabukol yun, so makikita. baka mawawasak pa ang pantalon ninyo. Anyway, so yan po yung mga paalala dahil sa magpapasko na. Ingatan natin ang ating mga 13th month pay at saka ang ating mga bonuses. Pinaghirapan natin yan. Yes. At siyempre, sa magtatapos po natin sa gabi ito, again, precious, pasalamatan natin ang ating mga kaibigan. Yes. Siyempre, ang PG Flex, wasak na ang bahay mo, buo pa rin ang linoleum mo. Siyempre, para sa ito, partner. Para sa mga camera. Para sa ating lahat. Sa pamamagitan po ng Robust, maraming salamat. Ang buhay ay lalaki at titigas. Yan naman. At dito na po nagtatapos ang ating programa Hotspot. Sana po muli namin kayo makapiling sa susunod na linggo mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Basta't lagi po natin tatandaan, dito sa Hotspot, serbisyo ay wagas.